Sound check, sound check, sound check. Sa School on the Air on Rice Competitiveness Enhancement Fund. Kalaman sa pagpapalayan yamang pangkabuhayan. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa magsasaka ng palay sa Riyon 12. School on the Air on Rice Competitiveness Enhancement Fund. Mga serye ng teknolohiya tungkol sa tama, wasto at tamang pamamaraan sa produksyon ng palay. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng Riyon 12. Isang masaganang pagbati po ang inihatid namin sa inyo. Ako po si Donna Jean Fabregar, Technical Staff ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 12 na nakabase sa San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Ang School on the Air na ito hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 12 sa pamumuno ni Director Abdul I. Dayan. At Rice Competitiveness Enhancement Program headed by Engineer Mocles P. Buisan. Katuwang ang mga piling lokal sa pamahalaan ng probinsya ng Sarangani, ang Maitom, Kiamba, Alabel, Malungon at syudad ng General Santos. Kaya inaanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela. Napakikinggan tuwing Webes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng 95.9 Max News FM General Santos, 95.7 FM Radyo Kasaganan Maitum, at 100.5 News FM Kiamba. Mapapanood din tayo sa Facebook Live ng Agricultural Training Institute Region 12.
Noong nakarang episode ay nakasama natin ang Agriculturist 2 ng Bureau of Plant and Industry National Seed Quality Control Service or BPI-NSQCS, si Miss Margie Lastimoso. Nilahad niya ang mechanics, guidelines, and policies and guidelines in seed certification. Nagkaroon din tayo ng huling pagsusulit last episode. And bago tayo formal na mag-umpisa, pasadahan lamang natin ng konti ang mga nagko-comment sa ating Facebook Live. Ayan, nagpapa-shoutout po kami dito sa Team Katagumpay ng Bungkas. Shoutout din kay Jolex, sabi ni Sin or SLN Gialani. Good AM po, listening from Alfrio Llanes, Casalagao. And from Janice Llanes. And happy watching po. Watching din si Ma'am Onel Marasigan Tulud Arancon. Hello Ma'am Oni, thank you for watching. Papa-shoutout sila sa Kiamba SOA Group. Ayan, thank you po sa mga estudyante sa Kiamba. Ayan, group listening again from Kiamba, sabi ni Ma'am Oni. Ayan, sa mga nakikinig po at nanonood sa Facebook, maaari kayong mag-comment po ng inyong shoutout dito sa ating last episode. Ayan, nagpapa-shoutout din si Daniel Cansi. Good morning po. Listening from San Felipe. Thank you for watching, Danny. Talaga namang ang bilis ng panahon. Last episode na po tayo, mga ka-agri-eskwela. Kaya naman matapos ang 15 linggo, nandito tayo ngayon para magbalik tanaw sa mga nakaraang episodes. Kasama natin ngayon ang ARSA Focal Person ng ATI Region 12 at aming Training Specialist 2, Engineer Mukles P. Buwisan. Sir Mox, mabati naman ang ating mga tagapakinig at tagapanood. Okay, maraming salamat Miss Donna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and good morning to each and everyone. Sa mga kaagri natin po, no? Sa mga SOA enrollees po, magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, no, sa mga hindi rin naka-enroll ng SOA enrollees na nanonood ngayon sa aming live for this last episode po ng SOA on RCEP, magandang umaga po at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan, Sir Mox, ngayon ay balikan natin ang mga nakaraang episodes, no? Simulan natin noong grand launching. Ano ba yung nangyari sa grand launching, Sir Mox? Okay, so sa grand launching, no, last May 11, 2023, atin pong nakasama yung aming OIC Assistant Center Director po, none other than Miss Simona P. De La Cruz po, no, nung ground launching po ng ating SOA. So, na-introduce din po kung ilan po ang mga enrollees po, different municipality sa Sarangani province po, no. So meron tayong 100 from Maitom na enrollees, meron ding 100 from Kiamba, 100 from Alabel, 100 din from Malongon at 100 from Jensen. Ang a total of 500 enrollees yung ating school on the air for this year po na target sa RCEP. So yun yung nangyari nung grand launching, nakasama natin si Ma'am Mona. And Sir Mox, how about nung episode 2 po natin? Sino po ba yung nakasama natin sa episode 2? Actually, grand launching yun sa Miss Donna, no? So mag-start tayo ng episode 1. Doon po sa
4 components of RCEP, no, na nakasama po natin yung technical staff din po ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at the same time rice specialist po ng Agricultural Training Institute. Walang iba yung ating kasama, si Sir Jason Abang, at diniscuss niya yung Philippine Rice Industry Situational, understanding RCEP and its implications to rice farmers, the rice tarification law, and RCEP rice extension component or yung program. So under that, so mas binigyan niya ng pansin yung 4 components ng RCEP, which is the seed components, machineries, credit loan component, and extension component. So as part ng ATI, diniscuss niya kung ano ba ang meron po, no, doon sa extension component sa amin na level ng ATI, which is the mga series of trainings po ng training of trainers, yung mga basic seed growers, farmers field school, and of course yung mga strategic communication po, no, na target po ni ATI. Yun po, so nakasama po natin dyan na episode Sir Jason Abang. Na-discuss niya sa atin, no, yung kalagayan ng palay or ng palayan sa ating bansa. At syempre yung core components ng RCEP. Yan, Sir Mox, magpatuloy po tayo. Okay, so no last May 25, yung episode 3 naman natin, so which is the RCEP seed component program, no, isa sa RCEP seed component. So in-invite po natin, no, si Sir Peter Lloyd P. Sabis from the DA Philrice, the supervising science research specialist po, no, ng Philrice MES, no. So tinalakay niya po, diniscuss niya yung about the RCEP seed components. Alam naman natin na lahat po, no, ng priority provinces po ng seed component dito po sa atin sa Region 12 and BARM. So part po ni Philrice yun. So diniscuss niya yung sino ba at ano ba ang mga requirements, no? Sino ba ang recipients ng para dun sa beneficiary nila for the seed component. So diniscuss niya dapat daw mag RSBS certified or RSBS registered po, no, yung mga individual. Then dapat may mga asosasyon, no, na accredited by the DA, at may sakahan po, no, mayroon silang area o na tanim, not basta may area sila. Then of course lahat po nun ay both individual at saka group po or association and cooperatives ay diniscuss na pwede po mag-avail para po doon sa seed components po, na maging seed beneficiary po ng RCEP seed program. Ayan, Sir Mox, no? So nakasama natin si Sir Peter Lloyd Sabis. Ayan, Sir Mox, next episode, ano po ba yung nangyari next? So ito naman po, no, yung pinaka-controversial po na kung saan-saan po tayo patungo, no, kung saan po tayo nagta-travel pagdating po sa RCEP program. Lagi pong bukang bibig ng mga tao, no, ng ating mga agri-farmers na yun po, last June 1, 2023, nakasama natin po si Engineer Ray Adarna, ang Cluster Head Mindanao B po ng Philippine Center for Harvest Development and Mechanization, no? Siya yung naging resource person natin about the RCEP Mechanization Program, at diniscuss niya po, no, yung sino-sino ba ang pwedeng makaka-avail sa mechanization beneficiaries, no? So through this RCEP Mechanization Program, nabanggit din niya na hindi po ito makaka-avail ang individual, but the Farmers Cooperative Association ang pwedeng makaka-avail nito, which is the active po na Farmers and Cooperative Association. So maraming mga machineries po, no, ang binanggit niya na pwedeng ma-avail para po sa rice farm po ninyo, mga ka-agri. Ayun, so tamang-tama, no. Ito kasi yung gustong-gustong ma-avail ng ating mga farmers. So nalaman natin na dapat ay farmers cooperatives lamang yung makakakuha ng mga machineries. Okay,
next episode, Sir Mox? Marami-rami rin yung ating episodes, Miss Donna, no? Kasi 15, pang 16 po ngayon, no? So, para po sa ma-update po talaga kayo at mapukaw po yung mga kaisipan ng ating mga farmers, no? Enrollees for the SOA. So, sa episode 5, tinalakay din ang RCEP credit program. So, last June 8, 2023, no? With a resource person po na invited natin, si Sir Fresnel Isarto, the account officer ng Land Bank of the Philippines ng General Santos City Lending Center. So, eto yun po, no, na medyo hindi po naririnig, pero ang dami rin pong inquiry regarding this. So, hopefully, meron pa rin tayong natitira for this RCEP program na 2 years, no? Including this year. So, diniscuss niya about the credit beneficiaries. So, dito pwedeng individual at farmers organization. So, binigay niya po ang mga requirements o eligible criteria kung ano ba ang pasok dun sa individual. So, binanggit niya na dapat RSBA SA registered, walang kasalukuyang utang sa kapareheng proyekto, nakadalo sa technical na pagsasanay sa pagpapalay. So, ibig sabihin mga kaagre, isa na po yan na kumbaga eligible criteria ninyo na itong certificate ninyo for SOA, isa yan pagpapatunay na pwede kayong pumunta sa lending po ng Land Bank kung saan po, or DBP, kung saan po ang na-assign kayo na probinsya. And of course, diniscuss din naman niya kung ano mga kwalifikasyon para po doon sa loan credit po, no, ng farmers organization. So, binanggit niya dito na dapat yung isang farmers organization ay registered sa CDA, DA accredited, list of cooperative leaders, or may malinaw na panuntunan ng operasyon, no? At sinabi rin doon na very important yung good financial position, no? At with no 25% outstanding loan, no? Para sa ibang mga lending programs. So, dapat hindi po mag-exceed doon. At mayroon sila, yung COP na yun, may capital not less than 30 pesos. At may mga trainings din po, no? Para sa technical na pagsasanay para sa pagpapalay. Yun, so not less than 30,000 pesos dapat yung capital ng ating mga farmers organization. Ayun, Sir Mox, no? So, tatandaan lang po natin na laging pinapaalala sa atin ng DBP at Land Bank ng utang po ay binabayaran. Yes, po. Hindi po yan tinatalikuran at kinakakalimutan, no? Ayun. Parang nakarelate si Sir Mox. Ayun, Sir Mox, next episode po. So, sa next episode naman, since meron tayong pautang or lending program po, no, dun sa credit program ng RCEP, so tinalakay naman natin last episode 6, last June 15, 2023, about the financial literacy and ACPC programs for rice farmers. And of course, nakasama natin yan, yung dalawang magiting po, no, yung Project Assistant 4 po ng Department of Agriculture Center and Policy Council or DAACPC, Ma'am Iris Joy P. Tabayag, and of course our very own accountant one, Mr. John Michael D. Ternida po, no? So, diniscuss nila kung ano ba ang dapat gawin, no, sa ating pagpapalayan kung meron tayong pondo or ano man ang gawin natin. Dapat meron tayong record keeping para hindi po natin masabi na tayo po ay lugi, no, tayo ay failure, no, sa ating pagsasaka. Kaya through the discussion, diniscussed ni Ma'am Iris Joy, no, na about sa ACPC po, no, or yun sa Credit and Policy Program po, tinalakay niya po kung paano po, no, yung mga hakbang po para doon sa kanilang program. Of course, with the support naman po ng aming accountant one na si Sir Michael about sa financial literacy. So, marami po kayong natutunan at the most important is how to record your record po doon sa farm record ninyo. Ayun, so talaga namang dami nating natutunan kay Sir Mikel noon, no? Nakinig ako noon kasi ang ganda ng mga tips ni Sir Mick doon.
Next episode po, Sir Mox. So, the next episode naman natin, no, yung which is the overview of the Palaychak system, no? Yun yung episode 7 natin last June 22, 2023, no, na diniscuss sa atin, inimbitahan natin, no, yung ating technical staff din po, and at the same time po, rice specialist po ng Agricultural Training Institute under the RCEP program, no? None other than Mr. Mubarak M. Haji Salik. So, diniscuss niya yung about the overview of the Palaychak system. So, out of that, sinabi niya kung ano ang Palaychak systems, the principles, no? Yung ating 9 key check statement and the 8 management area. So, inisa-isa po ni Haji Mubarak, no? Haji Salik Mubarak po yung ating principles and the 9 key check statements and the 8 management area of the Palaychak system. Ayun, so nakasama natin si Sir Moves dyan na episode. Nung episode, ano naman po, Sir Mox? Episode 8. So, sa episode 8 naman, tinalakay po ni Ma'am Arian Dayan C. Pamplona last June 29, 2023. So, since nabigay po ni Sir Mubarak ang ating 8 management and 9 key checks, dito na po sinimulan yung iniisa-isa nilang 9 key checks, no? So, the key check 1, which is the seed and variety selection. Use high-quality seeds of recommended variety. So, iniisa-isa po yan ni Ma'am Pamplona kung ano ba ang pinaka-the best po, no? The foundation ng ating pagpapalay, which is the seed and variety selection. So, sinabi dito na dapat relatively pure, have fewer weed seeds, free from visible seed-borne disease, full and uniform in size, have at least 85% germination rate. So, hopefully lahat po na mga pinagsasabi niya at ngayong re-recap namin ay napasok po sa mga isipan ng ating mga ka-agri-eskwela. Ayun, no? So, nakasama natin si Ma'am Dayan at na-mention niya na ang maganda or high quality seeds talaga yung mga certified seeds na dapat gamitin ng ating mga farmers. Ayan, Sir Mox, magbabalik tayo makalipas lamang ng ilang paalala. Narito na ang School on the Air on RCEF. Kaalaman sa pagpapalayan, yamang pangkabuhayan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12. Matuto ng tama, wasto at makabagong paraan sa pagsasaka. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng 95.9 Max News FM, General Santos City. Simultaneously on live stream at mapapanood sa Facebook Live ng Agricultural Training Institute, Region 12. Mga bagong kaalaman sa pagpapalayan. Dito nyo na malalaman kaalaman sa pagpapalayan. Yamang pangkabuhayan. Ang School on the Air on RCEF ay hatid ng Rice Competitiveness Enhancement Program at ATI Region 12. Uy, Maring Lorna, totoo ba yung nakita ko sa Facebook ni Maring Judith? Nag-aaral siya ulit kung kailan nagkakaedad na? Oo, Maring Tess. Totoo. Sa katunayan, sabay kaming nag-enroll sa FFS at magkaklase kami ni Maring Judith. Ha? Oh? FFS? Yes, Mare. FFS, Farmers Field School. Programa ito ng gobyerno sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Extension Program sa pamamagitan ng TESDA, ATI at Farm Schools. Ginawa ito para tulungan tayong mga magsasaka na mas mapataas ang ating ani at kita sa pamamagitan ng mga pagsasanay. Talaga ba? Magkano naman yan, Maring Lorna? Maring Tess, libre ito. Ano? Libre? Oo, libre. Nagbibigay ng scholarship ang TESDA para sa mga magsasaka na nakalista sa RSBSA. May 17 sessions ang FFS, Mare, at isang beses lang sa isang linggo kami nagkikita. Ang dami kong natututunan at lumalawak pa ang aking kaalaman sa pagpapalay. Talaga ba? Tell me more, Maring Lorna. Bukod sa rice production, matututo ka rin sa farm mechanization at seed certification, Mare. Lalo na kung gusto mo maging isang certified seed grower. Maring Lorna, isali mo naman ako dyan. Gusto ko yan. Oh, Jiva, tama na yung pag-Facebook, Maring Tess. Magtungo ka na sa TESDA Provincial Office o sa pinakamalapit na farm school dito sa atin. Oh, ano pang hinihintay mo?
Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Palagi mo nalang kinakalimutan ng anniversary natin, Joshua. Wala ka ng oras sa akin. Di mo na ako pinapahalagahan. Mahal, pasensya na. Ito naman, galing ako sa opisina ng Irrigators Association. Nakatanggap ang IEA natin ng libreng makinarya mula sa RCEF. Kanina lang ibinigay kaya nalate ako sa dinner date natin. Ano ba yung RCEF na yan? At parang mas mahalaga pa yun sa akin. Ang RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund, mahal, ay programa ng ating gobyerno na may taunang pondo sa 10 bilyon para sa pamamahagi ng libreng makinarya, libreng binhi, pautang at pagsasanay tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Libre ba yan? O baka may bayad yan, ha? Libre lahat ito, mahal. Maaari ka rin makibahagi sa RCEF Extension Program para tumaas pa ang iyong kalaman sa pagpapalay. Pwede ka mag-enroll sa School on the Air program, sumali sa Information Caravan at mag-enroll sa Farmers Field School. Parang exciting yan, mahal, ah. Sige nga, paano ba? Mag-text ka lang sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. O siya, tara na. Baka makalimutan pa nating anniversary natin ngayong araw. I love you, mahal. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Paring Pido, mataas daw ang kita ng isang seed grower ah. Totoo ba? Totoong totoo, paring Ronel. Pero marami rin kami mga pinagdaanan bilang isang seed grower. Tulad na lamang ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng mga binhi. Paano ba maging isang ganap na seed grower, paring Pido? Kailangan mong matapos ng 5 araw na basic training on inbred rice seed production and seed certification for seed growers na ginagawa ng ATI, BPI at DARFO. Bukod dyan, hindi dapat mababa sa isang hektarya ang rice area mo. Kailangan din ng fully irrigated ito at may access sa post-harvest equipment and facilities, gaya na lamang ng thresher, dryer, at iba pa. Kung kumpleto ka sa mga rekisitong ito, ipasa ang mga kakailanganing dokumento sa BPI and SQCS para sa kanilang pagsusuri at approval. Maraming salamat, paring Pido. Ihahanda ko ng mga dokumento. Excited na ako maging isang seed grower. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Narito na ang School on the Air on RCEF. Kaalaman sa pagpapalayan, yamang pangkabuhayan ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12. Matuto ng tama, wasto at makabagong paraan sa pagsasaka. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng 95.9 Max News FM, General Santos City. Simultaneously on livestream at mapapanood sa Facebook Live ng Agricultural Training Institute, Region 12. Mga bagong kaalaman sa pagpapalayan. Dito nyo na malalaman kaalaman sa pagpapalayan. Yamang pangkabuhayan. Ang School on the Air on RCEF ay hatid ng Rice Competitiveness Enhancement Program at ATI Region 12. Tayo po ay nagbabalik sa ating School on the Air on Rice Competitiveness Enhancement Fund. Kaalaman sa pagpapalayan, yamang pangkabuhayan. Ayan po, nagpapa-shoutout si Sir O'Neil si Sacogon, o si Sir Neil, no? Si Sir Chris Neil. And watching here at Farmers Hall of Omag Malungon. And thank you, Sir Neil, sa pag-facilitate ng ating group listening dyan sa Farmers Hall ng Omag Malungon. Si Sir Juni Cortez din, sabi is, good morning, pa-shoutout po sa mga kasowa dito sa Bafia, Kiamba. Special mention to Ma'am Onel Arancon. And thank you for watching po, Sir Juni. Ayan. Si Ma'am Betty Costan din, nanonood sa ating SOA RCEF.
Maraming salamat sa ating mga SOA coordinators no, na nagfa-facilitate ng ating group listening. Sabi din ni Ma'am Rylene Caminoy Soriano, happy listening and happy viewing mga ka-agri from Barangay Buluan, Purok, San Jose. Pa-shout out din sa aking mga kapatid na nakikinig ngayon sila sa Rina or RINA, Caminoy and Arman, Rona and RD. And watching from Purok, Matatag, Bernadita Camboga. Yan, happy listening po at happy watching mo po, Ma'am Bernadita. And mga ka-agri-eskwela, maaari kayong mag-comment ng inyong shoutout po sa ating Facebook Live. And kasama pa rin po natin ngayon si Engineer Mocles P. Buwisan para sa ating recapitulation. Sir Mox, magpatuloy po tayo, Sir Mox. Okay, thank you so much, Miss Donna, no? So, yan, no? Natapos natin before the break, no? Yung recapitulation natin about the key check 1. Of course, alam naman natin ang key check 1, yung seed and high quality, or use high quality seeds of recommended variety. Tandaan po natin mga ka-agri, eskwela, na ang foundation po ng ating pagpapalay ay yung use high quality seeds of recommended variety. So now, last July 6, 2023, tinalakay po sa atin ni Ma'am Marites R. Gumbao, no? The agriculturist one at the same time, rice specialist po ng OPAG South Cotabato. So, palay check number 2, which is the management of land preparation. So, key check niya, well-level field. At pinagsabay rin niya diniscuss dito after the palay, key check number 2, ang key check number 3, which is the practice synchronous planting after a rest period. So, doon po sa pagpatag ng lupa, no, diniscuss ni Ma'am Marites yung dapat yung ating kalalim po, no, ng water depth is 5 cm. So, kailangan yan po, no, from the land preparation, malinis na dike, no, at dapat daw araruhin 21 to 30 days bago maglipat tanim. Suyurin kada 7 araw. Plantsahin ang lupa ng maayos, no? So, yun po ang very important po, no, para dun sa key check number 2 natin. Kasi nga, sa paglilinis ng dikes, so, less na po, no, yung ating mga pest infestations and the diseases, no, na mangyayari po doon sa pagpapalay natin. And of course, sinabi rin doon na very important din yung sabayang pagtatanim kasi nga, masog po, no, yung mga lifespan po ng ating mga pest, no, or insect pest. So, dapat pagpahingain ang lupa at least 30 araw, no. So, mahalaga po yun siya na sundin po natin yung sabayang pagtatanim, lalo na kung saan kayo nakabase ngayon sa irrigation po, no, kasi mayroon silang plans regarding po doon sa sabayang pagtatanim. So, take note that, ka-agri, sabayang pagtatanim po para sugpuin ang mga peste. Ayun, no. So, yun yung mga tatandaan natin, no. Ito yung mga paraan dapat na ginagawa ng ating komunidad. Ayun, no. So, synchronous planting. Ayun, kasama po natin dyan si Mama Marites, or sabi niya pwede na ding Mateo. For night. Oo, kung gabi, Mateo daw. Sabi Nocturnal. Ay, ano pa? Nocturnal. Ayan, Sir Mox, magpatuloy po tayo. Okay, so yan, no? Since na-discuss natin, no, yung ating sabayang pagtatanim for the episode 9. So, dadako naman tayo last July 13, 2023 about the palay check number 4, no, yung management, the crop establishment, or the key check sufficient number of healthy seedlings, na diniscuss po yan, no, na our very own agriculturist or rice focal person po ng Agricultural Training Institute, none other than Engineer June Ray L. Samiliano. So, sinabi niya, no, diniscuss niya sa key check 4 yung sapat na bilang na malulusog na punla. So, iniisa-isa niya kung ano ang mga importance po para doon. Una, dapat 20 to 40 kg per hectare of 18 to 21 days, maari na pong mai-transplant yung ating
palay, no? So yan, 18 to 21 days, very important. So kasi nga paglalampas po dyan, so medyo late na po yung ating pagpapalay, no? So medyo ma-stress pa rin siya. So instead na ito yung maturity date, so hindi na po niya mako-cope up kasi nga stress na at late na rin po, no? So dapat exact 18 to 21 days pwede nang mai-transplant. Another naman, pero dun po yun sa transplanting, no? Another naman para dun sa broadcasting, sinabi doon na dapat 40 to 60 kilograms per hectare na broadcasting naman po, no? Para doon sa sabog tanim. So, meron naman tayo, dapat daw, sinabi doon, para doon sa sapat na bilang na malusog na punla, na meron siyang may magandang canopy po, no? Yung ating palay. And of course, may mga malulusog na ugat din, at wala siyang pest damages, no? Pwede nating i-transplant doon. Kasi yun po yung mga qualities po para maganda po yung output, no, nung ating pagpapalay. And of course, pag magtanim tayo, always isipin na i-monitor yung ating area kasi may sinasabi tayong magre-replant tayo after 7 days, no, para 7 days ang agwat kasi mahahabol pa rin po, no, nung maturity date ng ating palay. Ayun, so yun mga dapat pakatandaan po natin sa Key Check 4. How about Key Check 5, Sir Mox? Marami-rami itong ating recapitulation, ma'am, doon, no? Is done. So now, sa episode 11, last July 20, 2023, nakasama natin, no, or in-invite po natin ang ating faculty member po ng Mindanao State University, General Santos City, no, none other than Mr. Paulo M. Tagalugin, no? Yan, hindi English, Tagalugin po, no? About the nutrients, no, management, or yung key check natin na sufficient nutrients from tillering to early panicle initiation and flowering. So dapat yung ating nutrients po, no, ng ating pagpapalay, yung ating palayan ay ibigay po natin kasi nga through sa pamamagitan nun po, no, so expected na output po is high yield po, no, yung ating goal po ng RCEP na ito. So dapat sinabi doon na diniscuss din ni Sir Paulo na meron siyang binanggit doon na kain or eat, no? Hindi ibig sabihin. So, since pinapakain mo po ng masustansya yung palay, so may term siya na eat, no? So, ano yung eat? So, make it eat. E from elements. So, dapat alamin po, no, natin yung ating palay kung ano ba ang mga elemento na kulang doon, no? Meron tayong macro at meron tayong micro. Yes. And of course, yung ating A, the amount, no? Kung ilan ba dapat ang ating ipapakain doon sa ating palayan. And then, of course, timing. And of course, wag naman, no? Gaya rin ng tao pong pagpapalay. May timing po yung pagkain. May dinner, may breakfast, may lunch, may dinner. At ganun din po si palay, no? So, dapat timing po ang application ng ating fertilizer para sa ating pagpapalay. So, make it and make it right, no? So, yan po yung sinabi ng ating resource person for the nutrient management, si Sir Paulo M. Tagalugin, no? Yan. Ayun nun. So, nakasama natin si Sir Pau at na-mention dito yung make it right. Ito yung pakatandaan talaga natin, no, Sir Mox, no? Right element, right amount, at right timing ng pag-aabono. Ayan, no, next episode po natin, Sir Mox. Ayan, malapit nang matapos, Miss Dawn, no? Kasi nga malapit na rin ang oras natin. And of course, binigyan po tayo ni Ma'am Josie G. Solin po, Agricultural Technologies. And at the same time, rice specialist po ng OMAG Bagong Bayan, yung ating resource person. Last episode 12 po, last July 27, 2023, about the water management. Avoid excessive water or drought stress that could affect the growth and yield of the crop. So, binanggit dito ni ma'am na dapat adequate water supply, no? So, kasi nga, para rin yung tao, no? Kung
napakaraming tubig na mainom, so iba rin ang mafe-feel natin. So ganun din po si palay. So yan, sinabi dito, pag adequate water supply, help rice to use soil nutrients efficiently. No, so, siyempre, yan. Then, we have control weeds growth. Then, effects from operation, especially during land preparation. Malaking tulong po, no? Dissolve nutrients. Siyempre, kasi nagno-nutrient tayo. Bibigay tayo ng pagkain or fertilizer sa palay. Yun. Madidissolve po ng water. Serve as reactant and agent inside physiochemical reaction in the soils and regulate temperature in the soils. So, marami pong mga health na benefits po si water sa ating pagpapalay. Ayan, next episode po, Sir Mox. So, yan, no? Malapit na tayo kasi paubos ng atang oras. So, last August 3, 2023. August na tayo po, no? So, nagbabalik po yung ating ating speaker po from the episode 1, si Sir Jason B. Abang. Tinalakay yung ating Palay Check 7 ng pest management. No significant yield loss due to pest. Na ito yung pinaka-importante talaga, no? Din sa pagpapalay na dapat ma-monitor natin yung palay natin na hindi po sapian po ng or hindi po madapuan po ng mga pest, no? Kasi nga isa rin po yun, no significant yield loss due to pest. So, inisa-isa niya. So, dapat gumamit ng variety-resistant pest prevalent in the localities. Of course, isa rin yun, no, sa pinaka-important thing na pipiliin. Change or rotate varieties every 2 to 4 cropping para po maiba naman po para yung ating peste ay maiba rin po yung madadapuan niya. Kaya, change ang variety, rotate every 2 to 4 croppings. Practice synchronous planting after a 30 days rest period. Yun yung sabi po, no, na dapat synchronous planting para po sugpuin ang ating mga peste. Conduct regular field monitoring to identify potential pest at the initial stage of development. So yan, very important po yan na monitoring po, conduct regular monitoring sa ating field, no? Para yung output natin na higher yield makamit po natin. And of course, conserve beneficial organism. Kaya nga, tinuruan kayo kung ano mga kalaban at kakamping peste po. Kaya, from the start, conserve beneficial organism kasi nga po, identify na po ninyo kung ano yung mga beneficial organism. So, yan po yung ating episode 13, which is the Palay Check number 7, pest management. Ayun, Sir Mox. Pag-usapan naman natin ang Palay Check 8. So, yan. So, sa Palay Check 8 naman po, or the episode 14 last August 10, 2023, nakasama po natin si Sir Marop A. Huanday ng Mafor Pandag, Maguindanao del Sur. Isa rin po siyang rice specialist and agriculture technologist po, no, na nasabing ahensya. So, sa lahat po ng part, ito yung pinaka kumbaga inaasam ng tao, yung sinasabi nating harvest management or the harvest the crop at the right time. So, para po, at saka diniscuss din niya yung post-harvest management, dry, clean, and stored grains properly. So, para po lahat nun, gaya ng sinabi doon sa key check na nutrient management, make it right. So, dapat yung ating mga elemento, no, like macro and micro, dapat alamin natin din, no, amount and timing. Ayan, sa post-harvest po, Sir Mox, at harvest management po si Sir Maruf. No? So, ano po yung mga dapat tandaan po ba dyan, Sir Mox? Yes po, yun po, no, sa dapat ang palay is meron siyang 85% na po, no, na golden, no, and of course syempre matigas din kung kakagatin mo. So isa na rin yun na palatandaan na pwede na pong i-harvest yung ating palay. Ayun, no? So yun po yung harvest management. Dapat ay 80 to 85. Tama po ba, Sir Mox? Yes. 80 to 85% or 85 to 90% matured. If matured. Yes. If manual harvesting, dapat po ay golden yellow. At 90 to 95% naman ang kanyang pagka-golden yellow kapag gumagamit tayo ng combine harvester.
And at dapat din pala is not later than 1 day after harvest during wet season or 2 days during dry season ay dapat matresh na yung ating palay. Yes. Ayan, Sir Mox, magpatuloy po tayo sa next episode. So sa next episode naman, last week, no, last August 17, 2023, so nakasama natin ang ating agriculturist 2 po, no, ng BPI NSQCS. Diniscuss sa atin yung policies and guidelines on seed certification, no. Walang iba kundi si Ma'am Margie Lastimosa na ulisuki po namin sa ATI. So diniscuss po niya about yung policies and guidelines, no, sa BPI. So dapat po nalaman niyo kasi nga kung sino po ang gustong magiging sa seed growers. So dito pa lang po sa School on the Air isa rin po yung sa mga hakbang na gagawin niyo po, no, na iti-train kayo. Kasi nga dapat daw doon sa seed certification, trained siya on basic inbred rice seed production and seed certification. Dapat not less than 1 hectare rice area. So dapat 1 hectare. Have access to harvest and post-harvest facilities. Isa rin sa kailangan. Then submit sample to BPI NSQCS. So kasi nga diniscuss nga yung about sa seed certification kasi sa atin kulang pa rin tayo sa mga seed producers, kaya sinabi niya doon na dapat train siya on basic inbred rice seed production and seed certification. Kaya may target din po si ATI ngayon this year ng basic course training on inbred rice seed production and seed certification. Yan, sa mga gustong maging seed grower, no, ito po yung mga requirements. Ayan, maraming salamat muli, Sir Mox, sa pagsama ngayon dito sa amin sa 16 episodes. Sir Mox, ano pa ba yung huling mensahe sa ating mga ka-agri-eskwela? Okay, sige. Thank you, Miss Dawn. So maraming salamat po, no, sa ating mga SOA enrollees po sa SOA. Hopefully po magkita-kita pa rin tayo sa muli, and hopefully yung mga naririnig nating mga balita na may extension po ang RCEP, hopefully po inshallah matupad po yon, kasi nga isa rin po sa Senate, no, na kumbaga nagpupush po na ma-extend po yung ating RCEP program, no, kasi nga maraming nakakabenepisyo ng RCEP program. So sa amin sa part sa ATI, marami pa rin po kami mga trainings regarding on the inbred rice seed production and seed certification po. Pwede po kayong pumunta at mag-ask po, no, para sa aming programa sa ATI. Maraming salamat po at kita-kita po tayong muli. Yan, thank you so much, Sir Mox, sa pagpapa-unlock dito sa ating last episode or 16th episode ng ating School on the Air on Rice Competitiveness Enhancement Fund. Batiin ko lang po ang ating mga viewers sa Facebook, no, na nagpapa-shoutout. Yan, thank you sa tanan facilitators gikan sa pagsugod hantod nga nahuman mi aning programa, dili na mo malimtan nga dako kaayo kini nga tabang sa among panginabuhi. Obso nako, thank you so much sa tanan gitudlo ninyo sa amua, sir and ma'am, sabi ni Betty Costanza. Ayan, nakaka-touch naman yun, Ma'am Betty. Thank you so much din po, Ma'am Betty. Thanks po for this program. Dami kami natutunan, sabi ni Ma'am May Red. We are glad po na marami po kayong natutunan. Maaaring po ninyong panoorin ang replay po dito lamang po sa aming Facebook page. Sabi nagpapa-shoutout din si Ma'am kanina, no? Happy listening and watching from Kasowa from Nufia Jensan. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nakinig at tumutok sa ating 16th episode, no? So, nandito ngayon kasama po natin ang Chief ng Career Development and Management Section ng ATI Region 12, Miss Simona P. De La Cruz, para sa closing message ng ating programa.
Hello, Don. Good Ayan, morning, Don. Good morning po, Ma'am. Good morning, Mox. Magandang umaga po sa atin lahat. Alam nyo, ang bilis talagang tumakbo ng panahon, ano? Nung maalala ko, nag-initial broadcast tayo sa General Santos City. That was May 11. That's Yes, right. po. May 11, 2023. Birthday po ni Ma'am. Oo nga. Oo. Very, very, ang ganda ng celebration ng araw na yun, ano? Kasi nakasama ko kayo. Unang-una, gusto ko kayong i-congratulate. Hindi lang po akong gustong mag-congratulate sa inyo, kundi yung aming boss na lumilipad sa himpapawid ngayon papuntang Japan. So, sayonara talaga siya, no? Sayonara. Sayonara, Boss Abdul. Oo, sayonara. Donna, kung titignan mo, no, pag-uusapan natin yung pinagdaanan niyo for the last 16 weeks. Parang ang bilis, parang hangin lang siya na lumipas. So, gusto ko pong i-congratulate lahat ng 500 enrollees mula sa General Santos City at sa ilang munisipyo ba? Ang 4 na munisipyo Kiamba, po. Malungon, Alabel, at Maitom. Sa lahat po ng mga nasa munisipyong ito, ng mga nabanggit sa 4 na munisipyo at sa lahat ng 500 enrollees, buong puso po kami nagpapasalamat sa inyo sa pag-enroll dito sa ating 16 weeks ng SOA natin sa RCEP. Inaasahan po namin ni Boss Abdul at lahat ng nagtangkilik, tumangkilik at nagpatakbo ng SOA na ito. At sigurado naman po ako na lahat kayo ay may natutunan. Hindi po pwedeng wala kayong natutunan kasi ito lang po masasabi namin, lahat po na nagsalita, tumalakay ng iba't ibang topic sa Palay Check, right, Donna, ay piling-pili yan para po maibahagi sa inyo yung tamang mga teknolohiya para po kayo ay umunlad, para po tumasang kita, Donna, lumaki ang ganansya, magkaroon ng informed decisions. Kasi po, nakikita natin, pag tinignan natin yung 16 episodes na yon, ang talagang turo naman po ay, ano bang gagawin ko? Pag ito ang kinakaharap ko, ano bang dapat na gawin? Mag-i-spray ba ako or hindi? So, binabalansin natin yon. So, I hope na the last 16 episodes ay nakapagturo po sa atin paano tayo magdesisyon sa ating mga farms. Binabalansin natin lahat yon. So, sa pangalan po ng ating butihing center director, na alam kong masayang-masaya din siya, kasama naming lahat na tayo ay nakayari na po ng 16 weeks. Ano bang mga regalo natin sa kanila doon? Surpresa po sa graduation. Wow, Mamon. kailan ang graduation? Pag-uusapan pa po, Mamon, with Boss Abdul. Sige. Pagdating ni Boss Abdul from Japan, magkikita-kita po tayong lahat at sana pag nakita po tayo in one venue, ay kwentuhan nyo naman kami ng yung mga natutunan nyo talaga during the last 16 weeks. Ano sa tingin nyo ang higit na nakatulong po para tumaas yung inyong kita? Salamat po sa inyong cooperation, sa inyong participation, at umaasa po kami with the rest of the ATI 12 staff na sana po wag kayong magsawang tumangkilik ng lahat ng extension activities ng ATI RTC 12. Wag po kayong mag-alala, hindi po dito nagtatapos ito. Patuloy po kami magseserbisyo sa inyo pagdating sa pagpapalaganap kung ano po ang nakakabuti sa atin sa rice production. So, finally, gusto ko pong i-congratulate lahat ng katropa ko sa RCEP, sa pakikipagtulungan sa ISS, kasama na rin po sa admin, sa pagpapalakad po ng 16 episodes. Hindi po biro ang humawak ng 16 episodes. Hindi siya biro, hindi ko naman siya sinasabing hindi siya biro dahil mahirap siya, kundi kailangan pong pag-isipan ng mabuti at ayusin mabuti. Kasi gusto po namin may matutunan po talaga kayo. Gusto po namin marinig in the future na Sir Mox, Miss Donna, Sir Jason, Sir JL, and the rest na nakasama nyo na, wow, ang laki ng tulong kasi na-realize ko ganito pala talaga ang matalinong pagpapatakbo ng isang rice area. So with that, thank you. See you all po sa inyong graduation. Yakapin niyo po lahat ng mga natutunan nyo at ipamahagi nyo po sa mga kapwa nyo magsasaka na hindi po naka-attend ng ating 16 episodes, na sana po ma-share nyo din yung mga natutunan nyong makakabuti po para tayo po ay umunlad lahat sa kabukiran. Thank you po. God bless all of you.
God bless the Philippines and God bless General Santos City and Sarangani Province. Thank you, Miss Donna. Thank you, Mox. And the rest of the gang, si JL at saka si Sir Roman na nandito ngayon. Ayan, thank you so much, Ma'am Mon, sa pagsama muli sa amin mula nung first episode hanggang ngayong last episode po natin. First and last lang. First and last episode. Ayan po, so maraming salamat po ulit, Ma'am Mon. Ayan, nagpapa-shoutout po si Ma'am Janice Lianes. Salamat, Ma'am, Sir, sa inyo ha. So good episode 1 to episode 16. Daghan gyud mi nahibaluan about sa palayan. Thanks po, sabi ni Ma'am Janice. Ayan, thank you so much, Ma'am Janice, na sa pagtutok. Alam ko itong mga nagko-comment, lagi sila nagko-comment sa ating live, Facebook Live sa Facebook. Yan, maraming salamat ulit, Ma'am Mon. Muling paalala po sa ating mga enrollees bilang opisyal na enrollee ng SOA, marapat po na walang makaligtaan sa ating episode. Maaari niyo pong balikan ang ibang episodes dito sa Facebook page ng ATI Region 12. Yan, sagutan rin po ang post-test at evaluation forms at ipasa sa inyong city or municipal coordinators. Ito po yung magiging batayan po namin para kayo ay makagraduate at makatanggap ng certificate. And sumalin po sa ating official Facebook page. Hanapin lamang ang 2023 SOA RCEF, Kaalaman sa Pagpapalayan Yamang Pangkabuhayan, at i-click ang Join Group. Like din po ang aming official Facebook page, Agricultural Training Institute Region 12, para sa mga anunsyo ng graduation po natin at iba pang impormasyon. And wala na tayong sapat na oras. Ang bilis ng 16 weeks, mga ka-agri-eskwela. Maraming salamat sa lahat ng tumutok, nag-text at nakibahagi sa amin sa loob ng 4 na buwan. And happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrators. Nawa ay matupad po ang inyong mga birthday wishes. Maraming salamat sa ating ever-active na provincial at municipal coordinators na mayat mayan nag-guide at nag-update sa atin, no, sa ating SOA. Ayan, maraming salamat Sir Godard D. Dumalag ng OPAG Sarangani, Sir Ernesto Nomus ng OMAG Maitum, Sir Hernando P. Ramirez ng City Agriculturist Office ng General Santos, Ma'am Kizea G. Cabarubias ng OMAG Alabel, Ma'am Onel T. Aranco ng OMAG Kiamba, Sir Chris Neil C. Gambok ng OMAG Malungon. Maraming salamat din sa ating mga partner radio stations, 95.9 Max News FM General Santos, 95.7 FM Radyo Kasaganan Maitum, 100.5 News FM Kiamba. Yan, sa ating mga SOA enrollees na hindi nakasama sa ating group listening, maaari kayo mag-text sa inyong mga coordinators para sa attendance. Congratulations in advance, 500 School on the Air on RCEF enrollees. And hopefully ay sama-sama tayo makikita tayo sa ating graduation. Yan, muli po, maraming salamat sa ating provincial and municipal coordinators, sa lahat po ng naging resource person po ng School on the Air on RCEF, sa lahat ng naging guest speakers po natin, at mga listeners sa ating partner radio station. Maraming salamat po. Sa ngalan po ng ating National ATI Director, Engineer Remolene Rocoter, Assistant Director Antonieta J. Arceo, ISD OIC Chief Sir Joven C. Kalasagsak, aming Center Director Abdul I. Dayaan, ARSA Focal Person Engineer Muklas P. Buwisan. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok, mga naging bisita po natin at partner radio stations. Hanggang sa muling School on the Air on Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ako po si Donna Jean Fabregar na nag-iiwan ng isang magandang umaga, mga bayaning magsasaka.